mga pagkakataon na kahit ipinalabas na namin ang istorya, may follow-up pa at nadaragdagan ang ating aksyon sa mga kaso. Ilan sa mga ito ang aming itatampok ngayon. Nagulantang ang mga residente ng barangay Sapang Alat sa San Jose del Monte, Bulacan nang matagpuan ang isang maletang itinapon sa ilog. Nang buksan ang maleta, tumambad ang bangkay ng babaeng halos 1 linggo nang nawawala. Mga 6:30 nila na-discover yung maleta dito po sa yung mga nakaigang damo na yan. So pinuntahan po ng kapulisan natin para i-verify yung report. Nang pinuntahan, dyan na-discover nga po na may katawan nga po sa loob. Kaya nagpatawag kaagad ng SOCO at investigador ang mga first responders natin. Kaya nakita po namin yung maleta. Nalagpasan po nila yon. Parang may nag-aan sa kanila na bumalik. Nung pagbalik nila, nakita nila yung maleta. Kumpirmado daw po na tao. Tao kulay gray. Tapos naka-short po na maong. Nung una po, nung tinignan ko siya, parang hindi po siya. Kasi po, sobrang bloated. Tapos iba na po yung mukha. Parang matanda po talagang babae, mga ganun. Yun nga po yung short niya, tapos yung damit. Kasi po yung short po na ginagamit niya, yun po yung hiraman po na, pinaghiraman niya po sa akin. Sabi niya, Mama, si Sheila daw po talaga, yung kapatid niya po talaga. Mabait na bata po yung anak ko. Eskwela bahay lang ginagawa niya. Pagka may time na nagpasama yung mga barkada, magmimilti sila. Tapos uwi na po ng bahay. Pag may narinig na po isang sound, bababa po yan. Kunyari po mag-aayos ng sarili niya sa salamin. Tapos nagulat po ako, sumasayaw na yan, 2 na kami. Dito po kami madalas mag-TikTok po. Bali po, 2 po kasi yung salamin dito. Minsan dito siya, minsan dito naman ako. Bali, dito po kami, nag-aagawan po kami minsan dito kasi nga po, mas maganda po yung lighting po dito sa salamin na to. Bali, minsan dito siya, minsan dito ako. Ganun po. Sa akin nagpapatugtog. Tapos dito po kami nagpapatugtog ng TikTok mashup. May speaker po kaming ginagamit kasi po iniram po. Bali, dito po kami nagpapatugtog. Minsan cellphone po yung gamit namin. Tapos dito na kami sumasayaw. Siguro po sobrang friendly niya po. Napahamak na po siya dahil sa kaibigan niya. Saan ka pupunta? Sabi ko. Sunduin ko lang yung kaibigan ko si Gemaline. Nagpapasundo kasi binubugbog ng asawa. Kaklase po siya ng anak ko mula nung grade 8 to grade 9. Kung grade 9 na po, is hindi na po nagpatuloy ng pag-aaral. Nagpunta po rito yun, is inaaway din po siya ng asawa niya. Mamaya ako naman yan. Namumuro na ako dyan sa asawa mo. Saan daw pupunta? Wala rin akong load na ngayon. Lagdi na naman ako. Ito na naman tumipot. Nadadala na ako kayo. Yung cellphone niya po, nagiging cannot be reached na. Nung 2:00 ng gabi, nag-open po yung cellphone niya. Bilang magulang, syempre pagkakataon ko na po siyang tawagan. Bigla pong namatay yung cellphone niya. Sabi ko parang may mali, parang merong ibang may hawak na cellphone niya. Ito po yung lugar na nasagip ng CCTV camera papunta po doon sa way ng bahay ng Gemaline. Hanggang papunta po siya rito pag nung gabi. Nung galing po sila sa bahay. Pag ganun po siya. Hanggang dito lang po kung inabot ng CCTV. Po, nung pagdating ng linggo ng umaga, binalikan namin siya. Wala na po yung mag-asawa. 3 manghulang pinagpahulaan namin. Iisa lang, ilog lang, ilog. Based dun sa autopsy report ng ating SOCO, lumalabas na multiple stab wounds yung kinapatay.
particularly doon sa neck area. Maraming stab wounds doon, and the incisions na cause ng kanyang pagkamatay. The joint investigation of the Caloocan PNP and San Jose Police Station ay may lumabas na testigo tayo na nagsasabing nakita niya mismo yung mag-asawa na nilalagay sa luggage yung katawan ng biktima. Okay, bigyan mo pa kami ng update tungkol dito sa kaso na pinag-usapan namin ni Sherry ngayon. Yes po, Idol Rafi. So, ito pong case po natin is, yun po, natulungan po natin silang mag-file. Lumapit po sila sa atin. And then, ngayon po, ay na-arrest na po. Ito po, isa sa ating mga suspect na si Mikey Hamen Usman po sa tulong po ng police station po ng Tamparan, Lanao del Sur. Meron daw isang preso sa isang kulungan na napanood yung video natin sa YouTube at itinuro sa pulis kung saan nakatira yung suspect. Yes po, Idol. Kaya nahuli. Binerify po natin sa iwaran kung mayroon na pong existing na warrant of arrest ang ating accused at agad din po tayong nagpag-ugnayan sa police station ng Caloocan at nung na-verify po ay nagpadala po sila ng mga latest na picture ng ating accused kaya isinagawa po natin ang ating law enforcement operation upang mahuli ang ating accused po. Ayun. So yung confidential informant po ninyo ang naging daan para mahuli ito pong suspect. Yun po ang yung confidential informant ninyo nagturo sa tinutulay ng suspect. Tama po? Yes po, Idol Rafi. Siya po ang nakapagbigay ng lead po sa atin. Nakapagturo po regarding po sa location ng ating accused po. Meron po siyang meron po siyang live-in partner na kaibigan ng victim na yun sanang isasalba ng victim. Kasama yun sa suspect, yung Jemeline Campilan. Hindi ho sila magkasama nung mahuli? Yun nga po, Idol Rafi, unfortunately po, hindi po natin siya nabutan kung saan po natin nahuli ang ating accused. Pero natutuwa ako dito sa confidential informant ng PNP. Baka pwede mong puntahan siya doon at pasalamatan at bigyan natin ng reward. Bigyan natin ng 50,000. Kausapin natin si Leia May Estorpe, yung kapatid to. Ano sabi po ng mother ninyo ngayon na nahuli na po yung suspect? Yun po, umiyak po silang lahat kasi po yung matagal po namin inaantay is nagkaroon na po talaga ng proseso po talaga. Sobrang bilis po kasi po ilang buwan lang po ang nakalipas. Nahuli po yung suspect. Ako ano pa po maitulong namin sa iyo at sa inyong pamilya, magsabi lamang kayo, okay? Magandang hapon Sige po. Maraming salamat po. Salamat din po ma'am sa tiwala, okay? Madalas itong eksena sa pelikula. Pero ang video na aming ipinapakita, aktwal na nangyari sa Quezon City nito lang April 20. Minsan pumapasok po kasi sa panaginip ko yun. Yung nangyari po sa akin na nakaladkad po ako. Tapos minsan, naman po, parang marami po papasok sa isip ko na sana hindi ko po binenta. Nagsimulang lahat sa post na ito ni Janine sa Facebook Marketplace noong April 15. Makalipas ang 4 na araw, sa wakas, may nag-message ng buyer. Isang lalaki na nagngangalang Anthony J. Milan. 18.5 po yung napagkasunduan po namin. Sapat na pambayad na po yun sa graduation ko po, tsaka sa tuition fee. April 20 po, nag-meet up po kami sa SM North po, sa baba po, dun sa terminal po ng point-to-point bus ng Bulacan.
Ayun, pagkakita po namin, inabot ko po yung cellphone para i-check niya. Pero sabi niya, i-reset ko daw po muna para yung default daw po ma-check niya. Tapos, ayun po, maya-maya, binag niya po agad yung cellphone. Hindi ko na po alam na binag niya kasi nagsasalta pa po siya noon eh. Pagtayo po niya, binuksan po niya yung bag niya. Akala ko po pera aabot. Helmet po. Di ko rin po alam. Sabi niya, samahan mo na lang ako mag-withdraw muna kasi wala akong cash dito. Pagbaba ko po na yun, bigla pong inayos yung side stand niya. Tapos hinarurot niya po yun. Yun po yung na po ako, napasabit na po ako nun eh. Akala ko po talaga patay na ako eh kasi nag-blackout po yung paningin ko. Nakalakad pa po ako nun sa gilid bago ko po nakita namin dumudugo na po pala yung paa ko. Talaga sa mga cybercrime. Nakikipag-coordinate din po kami, ma'am, doon sa ibang district, sa ibang numbered police stations natin kung meron pong pagkakakilanlan na similar po kay Anton J. Milan po. May similarities po, same sa build, pero yun nga po, same din po ng modus, no? Na naka-face mask, na helmet. We'll make sure po with the help of ng mga mobile network operators natin na meron na ho tayong kasunduan, matitrace ho natin kung saan ginagamit itong phone number na to. So, specific location, kanino nakaregister itong phone number na to at kailan huling nagamit itong number na to. I'm very sure yung pangalan na yan, alias lang niya yan. Pero go ahead and investigate anyway. Gamitin niyo po yung sabi niyo cyber warrant para matuntun. Sketch ko po yun, sir. Yung pagkakaalala ko po nung bago mabura po talaga sa alala ko, in-sketch ko po yun nung gabi, sir. Oh, na-sketch mo? Magaling ka mag-drawing? Opo. Hindi naman po, sir. Nag-pray po talaga ako na sana gabayan po ako ni God na maalala ko po tapos maikuhit ko po kahit sketch lang po talaga. Okay, pero siyempre mas maganda yung mga eksperto ang gagawa ng sketch, mga taga-NBI, magaling sila dyan. Ako po ay magbibigay ng reward. Sa sino man, kasi 3 na palang biktima, magbibigay po ako ng RTIA ng 500,000 reward kapag ito pong suspect na ito ay nahuli at nakasuhan. 500,000 po, bibigay ko sa inyo. Para alalayan si Janine at ang kanyang mag-anak habang siya ay nagpapagaling. Naghandog na rin tayo ng groceries at school supplies na siguradong mapapakinabangan nila ngayong pasukan. Binilan ko na rin siya mismo ng brand new na cellphone na kapareho ng modelo ng nakuha sa kanya. Sinagot ko na rin ang balanse sa tuition at graduation fee ni Janine na 15,720 pesos. Maraming salamat po, Sir Rafi, sa tulong po na ibinigay nyo, lalong-lalo na po sa reward na ipinatong nyo po sa ulo niya para mahuli po siya. Maraming salamat din po, Sir, sa binigay nyo pong tulong sa akin sa cellphone po, sa wheelchair, sa tuition fee ko po, tapos po yung binigay nyo pong regalo. At dinagdag nyo pa po itong grocery, Sir Rafi. Maraming salamat po. Tsaka po sa school supplies po para sa anak ko na papasok po ngayong June. Maraming salamat po. Thank you, Sir Rafi. Thank you, Sir Rafi. Balanza Janine Feliz Or, Best in Research in Hospitality 2, Academic Distinction Award. Ako po si Millie sa Canlas Manay po. Nakatara po sa Binyan, Laguna po.
Minsan po, pag may ginagawa po ako na, sa po, nahihirapan na po ako, nasakot po tagiliran ko, mahirap po. Lalo po ngayon, pag nakaupo po ako, naliligo, nahihirapan po ako magpuskos, magsabon. Mama ko lang po nakapansin po nito na lumalaki po yung tiyan ko po. Binubuli po ako sa school po, naayakla lang po ako. Sana ano po ako, nagkatago na lang po ako, tinatago po yung aking bag, tinatali. Kaya sabi ko na po sa mama ko na, ma, titigil na ako. Ayoko na, binubuli naman ako sa school. Ano ba yung nararamdaman mo na yan? Mawala pa naman ako nararamdaman, ma. Pero lumalaki yung tiyan mo. Sa ultrasound, lumabas na merong bukol sa ovaryo, si Melissa. Basically, the reason why the abdomen was enlarged like that big is due to the presence of yung bukol sa ovaryo, dun sa left ovary ni Melissa. Pag nakikita ko yung anak kong nakahiga, o kaya yung hawak niya, yung balakang niya, talagang bilang isang nanay, nakakapanginig talaga ng luha. Kasi wala kaming magawa di lang sa magulang. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na sa buhay ng anak ko. Wala naman talagang lahi ng ganun eh. Noong una po nakikita namin siya sumasaktan tiyan talaga. Nilalagyan namin yung tubig na mainit. Tapos napansin namin nung 14 o 15 years old siya, hindi na siya normal, ma'am. Talagang as in, kada buwan nalagdagan yung paglaki ng tiyan niya. Inalagaan niya din yung bukol mula sa kasize lang ng fist hanggang sa eventually lumaki siya. Pero nung dumating siya sa amin, malaki na talaga yung tiyan. Sa ganong kalaking size ng bukol, ng ovaryo, maraming pwedeng maging complications. Meron tayong tinatawag na mass effect, no? Yung mismong bukol, pwede siya makadagan dun sa mga organs na pwedeng mag-cause ng symptoms sa pasyente, like hirap sa paghinga kasi napupush ng bukol yung mismong diaphragm at saka yung lungs, hindi siya makahinga ng tama. Minsan, apektado din ang mga bituka, nahihirapan sa pagdumi ang pasyente kasi nadadaganan ng malaking bukol. And also, meron ding symptoms na kagaya ng hirap sa pag-ihi kasi pwede ding nadadaganan yung panto. With the possible complications na pwedeng ibigay ng ganong kalaking bukol, syempre ito ay isang serious condition. We have to remove that mass para matanggal yung lahat ng possible complications na mararanasan ng pasyente. Na-recognize na ito before may fist size na pero hindi siya na-address agad. Sana nung time na yun, nakapagpa-check up na, na-address agad, hindi na tayo umabot sa ganong kalaki na yung inabot ng bukol, no? Natakot po ako kasi nakikita ko po sa cellphone po yung mga inooperahan, namamatay po. Ano nararamdaman mo ngayon? Minsan nakakahalo ng kaba. Kinakabahan ka ngayon? Sa awa po ng Diyos, ayun po, okay na po operasyon. Hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Kasi sa tagal po, dilala ko po itong sakit na to. Yun po, nagkapasalamat po ako sa Panginoon na hindi niya po ako pinabayaan hanggang dulo. Napakasaya na aking buong pamilya. Kasi po, lagi-lagi na lang yun ang sinasabi ko. Paano kaya? Pag nakikita ko yung anak kong nakahiga, o kaya yung hawak niya, yung balakang niya, talagang bilang isang nanay, nakakapanginig talaga ng luha. Dahil sa 18 anak ko, siya lang naman yung nagkaroon ni Presyang gano'n. Nadinala namin sa loob ng 7 na taon. Kaya nang dumating yung si Sir Rafi Tulfo na yung nag-ano sa amin, binulong ko sa sarili ko, Lord, salamat po. Si Sir Rafi Tulfo yung kanyang ginipo para sa akin yan. Masarap talaga ng pakiramdam. Yung saya ko ngayon is iba. Parang dati kasi sa puso ko parang may kulang eh. Yung kagaya nung kay Melissa nga, parang ayun yung kulang. Pero nung na-operahan na siya, parang nabuo na siya. Parang yung puso ko is, yung kulang napunan na po. Lalo ngayong magpapasko, yung wish po namin magkakapatid, lalo na si nanay. So, natupad po siya. So, lagi siya tinatanong, anong pakiramdam mo? Niya, kuya, ganito pala ang pakiramdam ng normal. Ganito pala yung pakiramdam pag wala ka ng sakit,
Hindi ka na mahihiya sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yung confidence niya is 100% talaga. Sabi niya, kuya, gusto ko ganito ng damit ko ha. Gusto ko magdadress na ako ha. Sabi ko, yes, masasuot mo na yung mga dati mong gustong suotin. Tinanggal yung left ovary kasama yung affected na fallopian tube. Kumuha ng biopsy din, laman dun sa ibang parte ng abdomen. Kumuha ng fluid dun sa yung tinatawag namin na peritoneal fluid. Lahat ng mga kinuha na yon is kailangan for proper staging nung kaso ni Melissa. Although we did also yung tinatawag na frozen section, ang lumabas na biopsy or yung final biopsy after the operation is borderline mucinous tumor. Okay, so yung borderline mucinous tumor is nasa gitna siya. 3 ang pwedeng lumabas sa biopsy, pangit, maganda, at gitna. Yung pangit, straight cancer yan. Yung maganda, benign. Yung gitna, pwedeng ito yon. Kaya kailangan ng monitoring. Even after tapos na yung operation, may mga test pa tayong gagawin serially until masabi natin na stable, walang recurrence, walang further problem pang lumabas. Nung malaki po tiyan ko, hindi ko po nagagawa yung mga gusto ko, nakakagala. Sa ngayon po, galing na po ako, nawala na po yung laki ng tiyan ko. Nagagawa ko na po lahat ang gusto ko. Nakakagala na po ako, nakakasama na po ako, hindi na po ako inahapo. Kaya yun po, gusto ko po gawin na magnegosyo na lang po dito sa bahay. Matulong ko po yung pamilya ko. Melissa na. Opo. Sir, eto po si Hello po. Kumusta po kayo, ma'am? Okay lang po. Po, nanay po ni Melissa. magandang hapon. Ito, Nay, bigyan ko kayo ng 50,000 para dagdag puhunan po. Sige po, tanggap. Sa akin po talaga po. Totoo po sa inyo. Bakit to? Ayaw niyong maniwala. Salamat po sa pagpunta. Opo. Maraming salamat. Salamat po. Sige, Nay. Ito po yung aking parisan, yung puhunan na ibinigay mo sa amin. Talagang kailangan ayusin ang paghahanap buhay para tumagal ang puhunan. Una nga, napakalaking tulong. Yung nga lang may magbigay sa'yo ng 1,000 o 500, di ba? Napakalaking bagay. Napakalaki utang na loob na ibinigay sa amin ni Sir Rafi. Hindi namin nauutangin, hindi namin huhulugan. Nanay ko na, lagi niya po kayo iniisip na ano ba masusunod sa yung anak ko na paano ba gagaling. Sana nga Lord, may ipuin kayong tao na para gumaling na po ako. Yun po, na dilingin po yung palalangin ko na mahingi po si Lord para sa akin po, sa aming pamilya. Yun po si Sir Rafi Tulfo. Maraming salamat po kay Sir Rafi Tulfo na binigay niyo po na yung puhunan ko. Maraming po salamat po sa kanya. So yung katawan niya is tumaba na po, tumaas na po yung timbang niya. Tsaka yung expression po ng mukha niya, yung laging galit dati, ngayon hindi po, lagi siya nakasmile. Tuwan-tuwa po sa aming mga tao na sexy, na ano ka na, salamat sa Panginoon. Malaking tulong po yung Rafi Tulfo po sa amin. Hanggang dulo, hindi niya po pinabayaan. Kaya maraming salamat po kasi Rafi Tulfo. Yan po yung pinabayaan po hanggang dulo. Kaya kasi Rafi Tulfo, sobra po ako nagpapasalamat. Maraming salamat po kasi napakalaki po na naitulong niyo po sa pamilya namin ngayong Pasko po. At sana po, mas marami po kayo matulungan na katulad po namin. Sa kapatid ko pong kay Melissa, hanggang pagtanda, ako bahala sa'yo, gagabayan kita, taalagaan kita. Payak po sa mga kagaya ko po, may sakit ngayon. Gigid lang po kayo kumapit, hindi pa ipabayaan ni God. Sana po may natutunan kayo sa mga kwentong ipinapalabas namin linggo-linggo. At na-inspire din namin kayong maging bahagi ng solusyon sa dami ng problema sa ating lipunan ngayon. Tuloy-tuloy ang ating pag-aaksyon sa mga susunod pang linggo. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.